Good day everyone! Welcome sa aking panibagong episode. Ako nga pala si Lorenzo Binay Manalo, isa po akong negosyante. At ako ang inyong Kanego. This time kasama ko ang aking partner, si Kanegong Noe Mahiwaga. Yun, magandang araw sa inyo lahat mga Kanego. And so exciting na naman ang episode natin today. Ayun. Exciting kasi meron tayong bagong guest. Oo. At eto siya. Pakilala ko na sa inyo si John Ray Gumahan, ang owner, CEO, founder ng GNB Dynamics Yun. Corporations. Bati ka muna. Ayun, good morning, Kanego Lorenzo. Kas Lorenzo, Kanego Lorenzo. Kasanay ako ng kaso. Kasosyo. Kasi kasosyo ko sa kasosyo. Kasosyo Yun. Yun. Ayun. Good morning. Good Thank morning. you pala Good morning, sir. It's a pleasure na nandito in-invite niyo Salamat din ako. sa pagpapanda sa Kinikilig ako dun Although tayo, puntuhan lang tayo dito. Yes. Gusto ko lang i-share sa ating mga viewers kung paano nag-umpisa ang negosyo ng GNB. Ilang taon na ang negosyo mo? Ilang taon na yung GNB? Okay. Bali ako nga pala si John Ray Gumahan. Ayun, nag-start yung GNB Dynamics. Actually, hindi talaga pinlano. Dumating lang out of nowhere yun eh. 2016, nung tumakbo si President Duterte ng presidential election. Nung time na yon, nag-birthday yung nanay ko, April 8. Empleyado ako sa Century. April Malapit. Belated. Belated. Yes, sa nanay ko, Marilyn Gumahan. Ano din siya? EMCC graduate din yun. Ayun. Happy birthday po. So yun, nag-birthday siya. Empleyado ako nun sa Century Properties. Inawol ako kasi nga umuwi kami. Pagbalik dito after ng birthday, wala akong trabaho. So dahil walang trabaho, in-enjoy ko yung time na free ako. So naglalaro basketball. Nasa sales ako. Real estate, Doon talaga yung field nung trabaho. Tapos that time, dahil wala akong trabaho, naglalaro sa court. Pinapagalitan ni Mrs. na away lagi. Asawa ka na pala nun. Yes, so, apat na rin yung anak namin nun. Maliliit pa. Yun, yung may pamilya ka tapos wala kang trabaho. Mahirap. Mahirap talaga. Blessed lang ako dahil meron akong ate na nagsusupport sa amin regarding doon sa mga financial pagkailangan ng mga bata. Dahil, yun nga, na-bless kami doon. Ako. So, nung time na yon, yung kapitbahay namin nagpagawa ng t-shirt na yung The Change is Coming. Di ba? So, support. Yung slogan ni President Duterte. So, dahil ako nga, ahente, gusto lang mangumisyon, yung ate ko may printing sa Jensan. Sabi ko, sige, sa akin na yan. Ako nagagawa niyan. Papagawa ko sa ate ko. Mangungumisyon lang ako. That time, sabi ng ate ko, wala ka namang trabaho eh. Ikaw na gumawa niyan. Doon nag-start. Ano sabi mo? Hindi naman ako makahindi dahil baka pag humindi ako, sabi, puputulin yung suporta. Hindi na ako... Kumbaga, wala ka nung magagawa. Siya yung sumusuporta sa'yo. Yes, may authority na wala kang ginagawa. Di gawin mo na yan. Pag-practicean mo, suportahan kita kung paano gawin yan. So, doon nagsimula. Umuwi ako ng Jensan. Pinaturuan nila ako dun sa yung mahagod, silk screen to silk screen. Tapos from Jensan pa yung screen. Kumusta naman yung paghagod? Ay, good luck. Kasi akala ko yung simple lang yung hahagodin, nasubukan ko yan, yung paghagod silk screen. Akala mo madali lang, pero pag binuklat mo, bakit ito? Normal naman kasi first time that time. Yun na-experience mo, gano'n kasaya. Parang 300 na damit ata yung tatatakan ko doon. As a first timer. So, 10 pa lang na damit, nasira na yung screen ko. So, wala na akong choice, kundi inaral ko siya kasi nakuha ko na yung down payment. Sa akin na, yung commitment, nandun na eh. Wala nang atrasan?
Wala na, atrasan. So, inaral ko na. Oh. Ni-YouTube ko na kung paano gawin yon hanggang sa na-enjoy ko na siya. Natutunan mo. Oo, hanggang tinuloy-tuloy ko na. Pero nakasira na ako ng mga 10 damit nun. Okay lang yun. Basta Bad tumas natuto tayo. Wala naman talaga So, sa buhay. doon nag-umpisa yun. Yes, And oo. then, kanino nang galing yung puhunan? Actually, walang puhunan. Kasi nga, nag-down yung down payment. Nag-down yung client eh. So, yung... Gumana talaga yung negosyong walang puhunan. Walang puhunan. Wala akong puhunan nun. Ano lang, yung ticket pa uwi, sinuportahan ako ng ate ko. Sa ate mo na yun. Oo. Pero dun sa binili kong Materyales, mga, wala. Dahil doon mo kinuha yung puhunan sa down payment. Pati yung pagbili ng damit. Actually, taga saan nga pala si John Ray Maan? Ako, ano talaga ako, from Mindanao. Gensan sa South Cotabato. So, doon talaga ako pinanganak, tapos doon ako na hanggang nag-college. Tapos dito ka sa Manila, nagtrabaho? Sa Manila, actually, ano lang, parang nagbakasyon lang din dito. Galing. Tapos, ayun, nabigyan ng chance na pumasok sa real estate. Real estate ka rin? Ikaw yun yung nag-sales ka doon? Oo, from 2006 hanggang 2016. 10 taon din ako na sales. Saan trabaho doon sa real estate? Bakit? Nung umpisa, talagang hindi ko siya ma-appreciate kasi nga, bigay-bigay ng flyers. Na-try ko yung sa kalsada. Yung pa-flag down. Pa-flag down sa Nuvali. Doon sa sila. Tawag doon Manning, no? Manning pag sa site. Sa site. Pero pag yung nagagano na kami, flag down yun. Flag down. Sa gitna ng kalsada. Kakausap ka ng marami. Yes, aalo ka ng aalo. Sir, property po, investment, ganun. Baga, binibenta namin. Masaya, doon na-expose yung communication skills din. Sa tao. Sa sales, tapos negotiation. Marami ka din natutunan. Yes, oo. Nakabenta din naman tayo ng minsan may award din naman, nakaka-top din naman. Kumbaga, simula nung nakabenta ako, ginalingan ko na talaga. Pero syempre, sa dami mong competitor din na magagaling din talaga. Tapos, one time, makakabenta ka, tapos matagal na uli ang kasunod. Yun ba yun? Na-experience mo na rin yung hindi pwedeng maging matagal kasi doon yung source of income mo at the same time, pag in-house, in-house agent, kailangan may quota ka. Pagka wala, tanggal lang allowance. Paano ba? May diskarte ba doon para makakota ka? Ano yung mga diskarte mo na para makakota ka? Share mo naman sa amin. Para makakota, kailangan, alam mo lang, kung aware ka dapat doon, kung magkano quota mo, ano yung hinahabol mo. Para doon ka mag-start talaga ng... Motivation. Oo. That time kasi, nung time namin, hindi pa uso yung online selling. Wala pang social media na masyado doon. Merong Facebook, pero hindi pa siya ginagamit as bihira pa lang. Bihira pa. So, flyering talaga, referral. Hindi pa pinapayagan ng mga company yung mga empleyadong gumamit ng Facebook sa office, Bawal pa. Bawal pa, Parang ang tingin nila noon sa akin, ang tingin nila noon sa mga ganyan, nag-scroll ka, parang abalang. Ngayon, hindi na. Talagang nag-hire na yung company ng nandun na ang market ngayon. Sa social media. So, talagang flyering, pagalingan talaga. So, face to face. Balik tayo doon sa business. So, yun na. Natapos mo yung yung 300 na t-shirt, tama? For siguro mga 2 weeks bago ko siya na-deliver. So, that time si Mrs. may work siya nun? May work siya sa PLDT naman siya nun. And then, paano mo na-convince si Mrs. na, ito, mag-business tayo o magbuo na tayo ng Actually, nung una, tinutulungan niya lang ako. Pumapasok naman siya pagka meron akong hahagudan nun. Siya nagfo-fold, siya yung quality control. And sa bahay lang to? Sa harap ng bahay. Tapos ayun, nung nakita niya na medyo kailangan ko na talaga, kinausap ko na rin siya na mayag naman. Kasi nabudol naman siya. Pero pag bandang after 6 months, 1 year, wala palang kita.
So, ano nangyari? Nag-away kayo o ano? Hindi naman. Hindi naman. Nagalit lang ng tampo lang ng konti. Hindi naman. Normal naman yun pag walang pera eh. Yun talaga yun eh. Pero syempre, So, paano nyo paano nyo na-resolve yung ganung klaseng challenges? Para sa akin kasi, yun yung mali sa akin nung before eh. Kasi nga, nung time na medyo dumating na talaga sa mga challenges na pahirapan, mas nag-focus ako sa business eh. Kumbaga, Sige, aside mo sila. oo. Ayun, tapos sa business yung attention mo. Yes, oo. Yun. Ay, Which is, anong mali doon sa tingin mo? Syempre dapat, huwag din natin baliwalain yung family natin eh. Kasi lalo na ako sa time, aminado talaga ako dyan. Talagang guilty ako yan. Kasi wala na akong, yung time ko nasa business na kasi nga dahil nga nag-aaway kami dahil walang kita. So, tinutukan ko ngayon yung business para maayos. Ngayon, yung time ko, nawala din naman sa family. Kaya, isa yun sa mga... Consequence. Ano mo naging parang downside mo. Yes, pagkukulang ko naman sa family ko. Dahil halos 24 hours, business. Eh, Well, the fact na nasa tapat lang ng bahay nyo. Oo. Yung pagbaba ko, hapon na ako uuwi. Ganun ang no? Dinadalan lang ako ng imbiyanan ko, buhay pa yun. Pagkain Dinadalan lang akong pagkain. Although, nasa tapat lang. Mo yung business. Kasi, hindi ganun kadali ang printing eh. Minsan pag akyat ko sa taas, nasa laptop naman ako. Kasi inaaral ko rin mag-Photoshop, inaaral ko rin mag-layout. So ano to? Self-study rin talaga to? From YouTube University. Isang beses. Yung sa Uniprint na sa silk screen. Pero sa layout, sa mga lang. Yung Photoshop, yung pag-aral ng software, yan. Lahat yun. Corel. Lang talaga. Ikaw lang talaga na gano'n. So, kailan dumating sa point na parang na-realize mo na dapat yung pamilya, maayos mo rin bukod dun sa pagiging negosyante? Sobrang tagal, Kas. Nung nag-KMCC ako. Yun talaga Bakit mo na-realize yung recent lang. Bakit mo na-realize yung ganong challenge? Bakit mo na-realize na kailangan mo siyang ayusin? Na-realize ko kasi nga nung minsan nag-podcast kami, the way ako makipag-communicate sa kanya, parang hindi maganda yung dating ko dun eh. Basta meron lang akong nakita, tapos at the same time, yun nga, nung nagkwentuhan nga kami ni Jeff Cinco after anniversary, sabi ko, imposible walang mag-asawang nag-aaway. Lagi yun, kasama talaga yun. Sabi mo nga daw kay Jeff Cinco, kayo nga hindi nag-aaway. Sabi ko, imposible yun. Nagbibiro lang yun si Cas Lorenzo. Wala. Ito, re-reveal ko ito dito Hindi ko to laging sinasabi kahit na in public, pero sa mga taong nakakakilala sa amin, especially yung mga empleyado ko, yung mga anak ko, yung lahat ng mga relatives ko, kahit yung mga friends ko na malalapit, never kaming nag-away ng business. Walang maniwala doon. So, ang tingin ko sa amin, abnormal eh. Kasi, above kami sa normal. Yung below normal siguro, yung normal yung nag-aaway. Yung below normal, talagang yung hindi na yung magkasundo. Yun. So kami, nandun kami sa above. Kasi nga, yun, walang maniniwala, pero yun ang totoo. Pero nakikita naman eh. Hindi naman namin kailangan yung validations ng iba para maniwala. Kung ayaw nyo maniwala na hindi kami nag-aaway, hindi kami nagtatalo, problema na nila yun. Hindi namin problema yun. Di ba? So yun, tuloy mo yung kwento. So yun, yun nga, sabi nila, sabi ko nga, nung sinabi ni Jeff sa akin, sabi ko, imposible naman yun. Pinakamagandang lalaki yan. Pero hindi ako naniwala sa kanya talaga. Nung sinabi niya. Sabi ko, malabo yun. Pero nung nakikita ko sa kanila, talagang sabi ko, posible naman. Kaya yun, isa yun sa akin, na kailangan ko rin ayusin. Pansin din niya ni Kasosyong Arvin. Shoutout din Kasosyong Arvin Orobia. Kami, pumunta kami sa Nova Town, doon umatin kami ng KMCC. Kasama namin yung mga wife namin, yung mga asa-asawa namin. Napansin niya,
Kasi dati, ayaw niyang maniwala na magandang partner yung asawa sa negosyo. Isa rin yun sa pinangawakan ko dun. Oo. Ah, okay. Parang ayaw nilang isama sa negosyo yung asawa. Mahirap kasi naman din talaga. parang laging nagkakaroon ng conflict. Kasi mahirap ihiwala yung personal. personal, lalo Sa na negosyo. sa negosyo. Napakahirap nun. Pero natatrabaho naman. Mas Oo naman. maganda ang nung kami naman ni Mrs. Pagka okay kami, Oo. yung business talagang maganda ang takbo. Pero nakita ko, alam mo kung ano yung susi para magkasundo kayo mag-asawa. Even hindi naman kayo parehas ng gusto. Yung communication. Yes, Kailangan, alam mo kung papaano ka hindi ka magugustuhan. Kasi hindi mo siya gagawin eh. Pag alaman mo na hindi ka magugustuhan ng partner mo, ng asawa mo, adjust. hindi mo gagawin yung part na yun. So, mangyayari doon, hindi siya magkakaroon ng galit o tampo sa'yo. Yun lang, yung ano siguro diyan. Pagka usapang asawa talaga at negosyo, grabe. Pag usapang negosyo, akala nila, basta nagninegosyo ka lang, okay na. Kasi, Basta mabigyan mo ng pera yung asawa mo, okay na. hindi ganun, hindi ganun kadali. Kasi yung, mahirap talaga siya. Kasi yung pag-aasawa, married mismo, tinatrabaho talaga yun eh. Parang business din yun. Tapos pagsabayin nyo pa yung business, tsaka yung marriage, talagang matinding trabaho yun. Tsaka yung maraming struggle nyo sa buhay. Let's say, ang daming bills, para naman pambayad. Pumutang ka na naman. Tapos, ito na, natapos na yung racing period mo, bayaran na, wala na naman pambayad. Yes. So kayo, magkakaroon kayo ng konting, doon, ang pinakamahirap dyan sa part na yan, is yung magkakaroon kayo ng sisihan. Sabi ko sa iyo, ganyan eh. Sabi ko sa iyo, hindi po pwede yan eh. Hindi ka kasi naniniwala sa akin eh. Ganon yung, yan talaga yung pinaka-challenging doon. Yes, so ako at the same time, yung emotion eh, no? Pag ganun na sinasabi nila that time, wala na akong pakialam eh. Bahala kayo, saan kayo. Basta ako, nandun lang sa production. Ano ang problema, bakit nagkaganto. Kumbaga, inaayos ko talaga na maging profitable yung business. Pero nangyari naman. Nangyari naman. Kaya lang, other family side na pabayaan ko. Which is ngayon naman, yun yung tinatrabaho ko. Hindi pa rin okay. Continuous improvement pa rin. Ito ha. Continuous So, improvement. you're on a process right Yes, now. Yeah. Mararamdaman mo yung gaan kapag umukay na yan. Oo naman. Pagka okay na yung family, yung relationship mo sa asawa mo, sa anak mo, at saka yung sa negosyo mo. Para kasi kapag hindi mo talaga naayos yung negosyo, hindi ka rin aayos din sa family. It's dalawa. Kung hindi mo maayos yung isa maayos, magulo pa rin buhay mo dun. Kailangan, lahat. Tinatrabaho talaga. Correct. So ngayon ako, nasa stage na progressing pa rin naman. Continuous improvement. Continue siya. Adjustment. Kasi nga, sa loob ng 9 years, nasa business lang talaga ako. Ngayon naman, it's all about leadership, tapos sa family, sa mga bata. Nahirapan din ako kasi nga, sa tagal ng panahon na nawala ako sa kanila. Parang mahirap bumalik dun sa moment na nawala. Oo. Yun ang isang mahirap tanggapin din. Kapag yung oras mo is nawala na, hindi mo na maibabalik pa. Medyo teary-eye ka ngayon, sir. Hindi, it's your family. Sa bagay, family. And can we, 9 years yung, ask ko lang, sir, kung kailan nag-jump in na si Mrs. sa business? Actually, after a year ata, gano'n. After a year. Pero, naman. Ayun na yun nagtutupi siya. Ayun na yun, yung tinutulungan. Hindi, pa lang naman. Nung nag-start ako, nandun naman na siya. Kasama naman kami. So, pero, yung time na yung sinasabi niya na kailan tayo nagkaroon ng parang yung tipong naiwan mo sila tapos ikaw nandito. Siguro mga after a year. Tapos, ayun yung tipong kahit nagbe-birthday sila, graduation ng anak ko, hindi ako pupunta. Yun ang mahirap talaga. Oo. Yun ang, which is, naman, accepted ko naman yun. okay. And that's mga kanego, napakaganda nitong istorya na to at napakaganda nitong i-share na to. Just, sa mga nanonood, makikita na natin na paano i-balance. Yes. And ang ganda ng sharing ni Sir John rin na
on progress na sila ngayon na bumabawi at hindi magandang term yung bawi. Kumbaga, nagpapatuloy para sa improvement, di ba? Oo. Tapos, napakaganda ng paano i-balance yung business at the same time yung family na nakita niya kasi Oo. kung ano yung may nawawala. Correct. Hindi talaga na kompleto, no? Kasi Hindi ka talaga masaya. Yun nga, nakikita ko, sabi ko nga, yung business, sigurado ako magsasucess talaga to. Pero nakikita ko yung sarili ko pag nag-success to at hindi ko sila kasama, parang useless. Yes, tama. Yun, useless talaga. ang dami. Grabe. Bumabaon yun sa aking... Kasi, bakit mo ginagawa yung business mo? Siyempre. Yung why. Oo nga. Yung why, di ba? Sa umpisa sila eh. Oo. Ang hirap intindihin nun kasi nga, sabihin mo para sa pamilya mo yun, tinatrabaho mo, pero wala naman yung oras mo. Wala ka pa naman maibigay sa ngayon. Ang dami mong absent days. Yes. Yun yung mga absent days mo, no? So, yung missing. So, yun yung sinasabi na yung pera, kinikita yan kung mawala sa iyo, di ba? Pero yung oras na nawala doon sa family, yun. Mahirap ibalik. Kumbaga, hindi na pwedeng ibalik. Kaya yung, alam mo yun, kami, share ko rin sa ating mga viewers na, yun yung hindi ko pinagsisihan sa buhay ko, yung moment na yung mga bata, yung mga anak ko maliliit pa, lahat ng event nandun kami. Wala kaming na-miss. Hindi ko sila pinabayaanan. So, ngayon naman, ang sa akin naman, ginagawa na lang namin yung sa amin. For my future naman namin, kasi yung future nila, kumbaga naayos na namin. Na-ready na namin yung future nila eh. So, si Kanegong John Ray, ang nangyari sa kanya, is talagang nagkaroon siya ng emptiness sa sarili niya. Nakita niya, no? So, ako nararamdaman ko. That's the good point na marami rin na-expose simula nung sumali siya sa di ba, sa KMCC. So, marami kasing mga kaya etong ginawa natin, Kanego, is nag-perform tayo ng community ng mga business owner. Yung natutunan mo, nakita mo yung sarili mo. Sharing to others. No? Kasi naka-communicate ka sa ibang negosyante, di ba? Ano sa tingin mo, Kas, kung halimbawa hindi ka nakapag-KMCC, sa tingin mo yung ganun sabi ba? Siguro ang isa talaga sa akin, bukod sa KMCC, nakita ko na talaga, di ba, nagko-content kami doon na dapat ko ayusin, yung gano'n. Yung nag-content na rin talaga ako. Na, alam mo yun, doon sa mga learnings natin, business side, ang galing natin ng salita. Pero pagdating sa, yun nga, sa family, parang, parang kulang. Parang denial tayo. Ako naman, hindi naman ako basta kung ano yung experience ko, kung ano yung naramdaman ko yun. Mahirap kasi magsalita nung yung iba yung may mga tinatago ka. Kung ano lang sa loob natin, yun lang yun. And that's a good sharing, At the same time, mga Kanego, makikita natin dito, hindi porket negosyante ka, talagang malaki yung luxury time mo. Hindi porket negosyante ka, okay ka na. Yung, kumbaga may freedom ka sa time, pero nasa sayo talaga yung makikita mo yung choice mo So, that experience, yung choice ni John Ray is talagang pumokus sa business. Talagang, ang kanyang nakaligtaan is yung family na kanyang dapat kasama. Na hindi na-balance yung So, life it's all about balance nga. So, it's your choice din. Kahit naman pag business man ka o may negosyo ka, kung travel ka naman ng travel, so talagang ibabalance mo rin. Kung marami ka ng oras, pero sobra naman yung oras mo sa luxury, so talagang ibabalance mo rin naman siya talaga. Yun naman ang nakikita ko kay Kas, kay Kanegong John Ray. Ang importante lang naman doon,
Ako kasi basta kung ano yung ginawa ko the whole day, pagdating ng hapon or gabi dyan, iniisip ko kung align ba yun sa Oo. And then kung ano yung kailangan i-improve, yun yung kaya continuous improvement din talaga. So, wala namang taong pinanganak na perfect agad, eh. magaling agad eh. Oo. So, kahit nga yung perfecto yung pangalan, hindi pa rin perfect. So, hindi, okay lang magkamali. Para sa akin, walang problema magkamali. Kahit sabihin yung mali-mali dyan, wala akong problema. Ang pinakamaganda dyan is nalaman mo kung learning. So, kung saan ka nagkamali at alaman mo na kung ano yung gagawin. Yun, na-educate ka doon. No? Kaya, yun yung may kwentuhan kami, Sir Jerry. Yung part ng isa to sa challenges ng business eh. Yung part ng paghanap o pagkuha ng mga clients, paano mo naman na-execute yun sa business mo? And sobrang sa ibang business, sa ibang mga kanego natin, challenging yan eh. Sa nahanap ng client, sino yung, di ba, yung sino ganyan. Yung prospect na, napakagaling nga, ang ganda ng building, ang ganda ng office, pero, client, paano nyo na yan sa business Actually, yun naman talaga ang pinaka-purpose bakit tayo nag-business eh. Para makabenta sa mga kliyente natin. Nag-start ako, saan ba ako nag-start? Una, di ba, yung kliyente ko, kaibigan ko, nagpagawa. After noon, nung nag-decide na ako, nagustuhan ko na yung business na yon, wala akong shop, nasa bahay lang. Tuwing hapon, sasakay ako ng motor ko, tapos iikot ako doon sa loob ng Camellia. May mga establishment doon. Pag may nakita akong ginagawa, in-approach ko kagad, tapos meron akong calling card kasi sanay ako sa ahente, bigay-bigay eh. Ayun. Approach kagad. Sir, ano bang i-open na business dito? Sino ba may-ari? Minsan, kausap ko doon yung tawag niyan? Yung labor. Nagiging ko yun. Pag hindi siya yung may-ari, kaibigan ko yun, bigyan ko ang calling card. Pag may gagawin sila na signage, binibigyan ko sila ng commission din. Ganun ginagawa ko. Bigyan sila ng tip. Oo. Tapos pagka meron na akong ginawa, post ko sa page. Nung time na yon, hindi pa ganun ka social media no. Pero medyo na siya. Tapos doon ako kumuha ng maraming client talaga sa page nung una. Puro retail. So nung siguro after 2 years, medyo grabe talaga yung competition sa printing business. Ang dami ngayon. Halos tabi-tabi lang siya. Halos sa bahay lang. Dahil nauso yung page. Tapos nung before pandemic, nag-start na ako ng meron ng corporate client. Gano'n ka na, corporate. Mineski Infinity, yung mga Maxis, Michelin. Kaya nakaabot ako dun sa San Juan. Nag-install kami ng mga signages dun. So, ayun. Ang sikreto para mahanap yung kliyente, yun, niche mo talaga. Yung sa akin, lang ako sa corporate client. Nag-focus ka. Kumbaga B2B. Kasi mga viewers natin, ano nga pala yung business ano nga ba lang ginagawa ng GNB Dynamics? Okay. GNB is nag-start nga sa t-shirt printing. Pero ngayon kasi, ano na siya? Wala na akong t-shirt printing ngayon na silkscreen talaga. Pero natanggap kami. Bihira lang. Pag kinailangan lang ng... Basta... Galing lang sa corporate. Naka-focus kami ngayon sa corporate. Pero yung sa mga walk-in na mga... Wala din akong shop kasi ngayon. Totally, ilang years na. Before pandemic meron. Pero bago matapos yung pandemic, sinara ko na. Tapos yun lang, sa production lang kami, tapos office na lang. So nag-focus na yung JNB more on fabrication. Fabrication, saka corporate. Mga, lahat ng giveaways, mga corporate giveaways. Meron din tayo. Yan. So, na-lesson mo yung renta sa pwesto, na-lesson rental, tsaka mga manpowers. Na-lesson mo din kasi kaya ka lang kukuha ng tao kapag ka
merong project. Oo. Pag walang Actually, project, wala kang lately ko na rin nakuha yung ganong ano. Kasi nga, dati meron akong 30 plus din na Tao. empleyado. Oo. Nangyari. Pag may gawa o wala, talagang pasweldoin mo yun. Sweldo kahit walang trabaho. Oo. May trabaho o wala, sakit pa rin sa ulo yung mga tao. Yung Yun siya. doon kasi nagpasweldo ka, wala namang trabaho. Actually, malaki ang fix na kumbaga. Yung expenses. So ang ginawa namin, subcon tsaka on call. Yun yung so pinasok mo yung subcon. Oo. Okay. Kasi nandun na kami sa gusto din naman namin kasi dati ginagawa din ako subcon ng mga malalaking company. So doon mo nakuha yung sabi ko, bakit hindi ako maging GenCon? Kumbaga parang gano'n. Ikaw na ngayon yung general contractor. Yun yung ini-execute namin ngayon na So from the subcon, magiging general contractor. Yeah, tsaka doon kasi wala yung competition, nandun pa rin naman, pero sa presyohan talagang okay siya. Kumbaga wala nang price war. Wala nang price war. Tsaka, iba yung iba yung approach pag corporate talaga, 'di ba? Oo. So, pero naman, planning naman na ibalik pa rin yung retail. So, yung pala ang plano mo sa this year, o kung hindi man ngayong taon na to, early next year, babalik ko yung retail. Pero ibang na siya. Sa ganyang business na yan, advertising services, gumagawa ng mga signages, pati fabrication. Meron ba diyang ghost month din na tinatawag nila? Actually, wala eh. Wala. Laging may So, from talaga, may mga basta project alam mo lang, all year yan. Kasi pag alam mo lang yung market mo, alam mo rin yung trend na ngayon. Kasi ito yun eh. Ang malalaking company, pag tag-init, may corporate giveaways yan. Payong. May mga collaterals din sila. May mga may mga promotion sila. So, kailangan nila ng mga marketing collaterals, promotion, Pag tag-ulan, kailangan din naman nila ng dyan. December, giveaways, lahat. Yun. So, tuloy-tuloy siya. Wala. Ang ganda pa ng business nito. Walang ghost month, ha? May ghost month siya pag hindi mo siya alam. Pag hindi mo alam yung cycle ng business, hindi mo alam yung kailangan mo rin siya aralin. Lahat naman ng business. Yeah. I think, siguro tama yun yung gano'n. Kung hindi mo siya alam, lagi mong makikita yung ghost month. Kasi kapag kayon, malayo pa yung sinasabi mong ghost month, hindi mo siya mararamdaman kung nakapag-ready ka na. Ang ghost month kasi, yan yung tinatrabaho dapat ng mga negosyante. Kasi, paano mo i-convert yan into really, talaga? Magiging productive ka sa... So, lagi sa inyong may project si purchasing. Lagi yun. Kumbaga, pagka may kailangan, alamin mo rin kung tawag nito, yung qualification ng bawat company. Yung needs nila. Kumbaga, itong company ba na to, gaano karami yung nakukuha nating project. Yes, So, alam mo na kung ano yung mga ipa-prioritize mo. Yes, so kailangan meron ganun. Kasi i-adjust mo rin sa calendar mo yan. So, cycle naman yan. Next year, babalik naman yung ganun nila. Ganun naman ulit. Tapos, syempre, advance ka rin doon dapat sa mga contacts mo, sa mga purchasing, sa mga end user na, boss, ano bang natin, upcoming projects, o ano bang maitulong namin. Kailangan, malayo pa yung project. Kausap mo na sila. Kasama ka na doon sa pagbuo ng project. Nakaposte ka na. Kasi pagka ganon, sure win yun. Kahit sabihin mo mataas ang quote mo doon, mataas ang bid mo, kasi ikaw ang kasama sa pagbuo ng project. Yung confident na nila, na yung trust. Yung trust talaga. So, meaning of that, sharing of that, sir, merong ka na talagang mga sa 9 years, regular at tuloy-tuloy na customers o mga corporate accounts, no? So, marami ka na nakuha ganon. Maraming lang nabudol. Meron namang mga regulars, meron namang
pag napabayaan. Pero pagka tinrabaho mo naman talaga yan. Para sa benefit ng mga nanonood natin. Ayan. So, okay na tayo sa client, mga kanego. Ito naman ang next question ko, sir. Mahirap ba kumuha ng corporate accounts kung gusto nilang mag-focus din sa corporate accounts? Actually, sa corporate, Ano ba yung mga experience mo at strategy nyo? Yun. Baka pwede mo actually, i-share kasi ako hindi naman sa nahirapan. Ano ba, bakit ako napasok sa corporate account? Ang reason ko nun, gusto ko talaga tumaas yung tax na babayaran ko. At the same time, gusto ko Baliktad talaga, yun, ha? Parang gusto ko talaga, ikaw lang yung ikaw, parang gusto mong naisip magbayad nila, ng malaking gusto tax, magbayad ha? ng malaking tax. Ay, tanungin natin, bakit ganun? Bakit ganun? hindi, tsaka at the same time, nahirapan kasi ako mag-monitor ng pera Okay. doon sa cash. Mhm. Kasi nga, si cash, pwedeng makupitan eh. Ah. Sabi ko, sa corporate, na-experience ko, ang bayad, bank to bank. Check. Oh. Ang down payment, PO, papel. Hindi, walang kupit. Oo. So, sabi, inaro ko siya paano mag-corporate, paano magpa-credit, paano ka, kailangan mo lang naman talaga magpa-registered. Mga legalities. Yun. Siyempre, kailangan natin yan sa business, yung mga legality. Yes. So, yun, nung naayos yung mga documents, nag-corporation, hanggang sa, madali naman pumasok sa corporate eh. Basta meron kang services, meron kang product, meron kang mga permits, company profile. Basic, ang ginawa ko doon, sa Google, type mo lang kung ano yung mga malalaking korporasyon Yung mga sa target area mo lang. mga Yun target. sa malapit sa'yo. Tapos may contact number naman yun eh. Pag tawag mo, ang sasagot dyan yung operator o di kaya si... Sa mga admin nila. Yun. sa admin, yung sa lobby, ano ba tawag dyan? Receptionist. Receipt, di ba? Minsan yung guard. Yung guard, basta kung anong company. Ngayon, pag sumagot, pag operator, pa-connect ka lang dun sa purchasing. Ang isang basehan ko na malaking korporasyon yan, may purchasing. Kasi pagka yung sumagot dyan may-ari, hindi yan korporasyon, hindi yan malaking company. Katulad din natin yan. Katulad ko din na nag-uumpisa yan. So kailangan may purchasing. Isa sa requirements yan para corporate yung client. Yun pala yun. Ngayon ko lang Na corporation siya. Kasi kung SME siya, kasi kung ang target market mo, corporation, corporate account ka, tapos ang kausap mo yung may-ari, katulad din natin na nag-uumpisa yan. Kasi wala siyang system. Wala pa siyang So, cash pa yan magbayad. Yun nga, gusto natin PO. Wala pa siyang malaking project o requirements. Ganon. So, yun yung isa sa mga ko. Pagka nakausap ko na, offer ka na, ma'am, I'm from ganito, we're offering services na ganito, baka makonsider nyo. Kumbaga, kung ikaw yung manok, lumalapit na yung pagkain sa'yo, di ba? Hindi mo na kailangan hanapin, sunggab ka kaagad. Parang ganun lang yung concept na ginawa ko. Yun mga kanego Walang walang KKK. Yung kaibigan, kakilala, connection. Walang as in talagang search lang yan. Direkta kayo doon sa... So yun yung naging way ni Sir John Rina. Talagang Google search din. Kasi ang trabaho naman ni purchasing, maghanap ng supplier. Lumapit yung supplier. Yun. Ikaw na yung lumapit sa purchasing. Actually, ako, ilang corporate account ko bago, nag-iwalay na lang kami nung pandemic. Hindi pa kami nagkikita personal. Through tawag, email, Viber, gano'n lang. Walang personal na meeting. Hindi ako sanay sa gano'n. Oo. Kasi madalas ganun to be honest, ito mga kanego madalas dyan, hindi ko naman sa nila lahat, di ba? May mga ED na tinatawag sa purchasing di ba?
Oo, yung kailangan magbibigay ka pag birthday ni purchasing, para bigyan ka ng Meron project. pang isang tawag yan, yung Ano? mga ginagawa niya, yung SOP. Ay, SOP. Ayan nga, yung mga ganyan eh. Kahit Oo. saan naman, Oo. government, private, Oo. normal naman yun. Oo. Ano ba yun? O nakagwalian? Para nagiging normal na. Hindi siya kultura, pero Nakagwalian na. oo. Pero Mm. syempre, we're doing business. Oo. Hindi naman para may trabaho lang. Yung iba Kumbaga, kasi hindi naman ginagawa, natin gusto, pero wala tayong magawa. Dahil Kailangan. hindi naman tayo. Oo, para magka-project. ito lang yun. Ginagawa ko rin yan minsan, hindi naman tayo malinis na sabihin mo perfect. Oo. Dahil yun eh. Before, nagbibigay ako pero, kailangan, Sure. in a nice way. Kasi, baka, sir, bibigyan ka Baka ma-misinterpret. din ng tao yung kausap mo. Baka, hindi ako ganun na. Oo. Yari ka naman doon. Tablado lahat. Oo. So, nung time na, yung iba, nagbigay ako. Pero, pag once na nakuha ko yung project, talagang binibuild ko yung company, yung pangalan, yung company profile talaga na, ay, ito yung brand ko na yan, okay yan. Alagaan Para mo sa yung susunod, credibility kahit mo. hindi ka na magbigay, hanapin ka talaga. Oo. Lalo na yung quality works mo, nadi-deliver mo on time, yan di ba? Kaya, sa mga corporate kasi, meron yan silang mga grading system din eh. Score, kumbaga, supplier na ganito, anong score niyan, sa buwan na to, sa taon na to. Dumating sa point sa isang client namin na hindi magpuproceed ang bidding, hindi magano si procurement pagka wala yung quotation ni GNB. Pero, Inaantay na talaga nila ngayon. Katagalan, syempre, nung time na nag-transition ako kasi that time ako nagtrabaho doon. Ngayon, nung nag-hire tayo ng mga tao, Diniligage mo na sa kanila. diniligage ko na doon na. Problema na. Yes, so. Challenges talaga yan. Yung klase mo. Ano pala meaning ng GNB? Actually, ang GNB, ano yan, tatlo kami dyan. Kaibigan ko, Gumahad, Nicole, Bengan. Mga surname. Yes, so, mga kaibigan ko yan sa Brad. College kami. Pero, nag-start talaga is graphics icon. Okay. Yun. Pero, dahil nga, nung nag-corporation na, after pandemic na yan, na corporation. Okay. So, may mga kasama ka dito, corporate kayo. Kasama kami dyan. Saan mo, ano na yung magiging future ngayon ng JNB Dynamics team? Actually, ang pinakala namin, yun maging GenCon, and then, meron kami inaayos ngayon na isang brand na parang franchising ng printing na so Walang magkakaroon nun. Parang either wala pa nun ah. nasa mall or concepts talaga. So you're going to sa pagpa-franchise na. Yes, Nice. Sa dami ng competition, iisip ko pa yun, ano? Okay lang ba yun? Yung gano'n? Kasi ang alam ko kasi dyan, pagka sa printing, di ba, kapag natuto ka, parang pwede naman hindi kagaya dun sa ibang franchise na kailangan isa lang yung provider. Ang daming mga resources sa printing. Maraming resources, pero yung nagbibigay ng service na quality at yung standard. Yung standard talaga. Standard. Yun talaga yun eh. Pag mga franchising, mostly ganyan. Standard niya. Yung quality pare-pareho. Pag sinabi mo 1 hour, 1 hour. Which is, kaya naman ng GNB. And right now, ngayon, since corporation na siya, kumbaga, yung time frame, quality, kumbaga, nakukompute namin. So ngayon, corporation na siya, may physical office na ba siya or ano? Meron kaming office dito sa Boni Serrano. Nandiyan yung pinaka-office namin. Pero yung production dito sa Pacoor. Sa Cavite. Pero we do business nationwide. Nationwide.
Wow, napakaganda nung future direction na iniisip nila, sir, sa corporation ng JNB, no? So, franchising, abangan natin yan, no? And, malay nyo, Possible, next year pa mga next year, Hopefully, matuloy. tapos, ano pa, Catherine Bernardo pa yung mag-endorse sa'yo. Baka i-considerate model natin dyan. Mababa ang 100 magpa-franchise sa'yo. 100 na branches. Basta galingan lang. Oo. Tayo naman, bilang mga naka-network dito, wala tayong masyadong problema pagdating sa ganyan. Sabihan mo lang kami. Oo naman. Ano naman, as long as kaya, mas maganda nga, mas madali nga sa decision making pagka ikaw lang mag-isa or ano. Pero hindi siya panglaban ng matagalan eh. Correct, Kailangan correct. kasi may team talaga. Kailangan may team, may partners. may Oo, partner. at the same time, Collaboration. collaboration. Pati yung sa sarili mo, kailangan still tuloy-tuloy yung learnings mo eh. Yung Continuous learning. continuous, tapos yung Improvement. meron ka kailangan may makakausap din, di ba? Improvement. Malaking bagay yun eh. Pero sa isang, sa isang venture o sa isang tulad niyan, kailangan, may kanya-kanyang expertise. Oo, may task din siya. Oo. Hindi Ito pwedeng kaya ikaw natin, lahat. kasi nakabuo na tayo ng isang business. Oo. Yun nga yun eh. Hindi pwedeng ikaw lahat. Hindi, Kailangan- mahirap Yun nga lang, challenging talaga kung yung sa mga delegation. Yun tayo, nagkakaroon tayo ng maraming mga problema lumalabas eh. Pero as long as nakikita mo yung problema, doon naman magkakaroon ka ng solution. Bukod sa JNB, so nalaman na natin mga kanego yung plans mo sa JNB 2 years from now or maybe next year, yung future plans mo. How about your personal plans? Ayun, sa akin naman, yung continuous improvement din. Sa ngayon, nag-aaral ako ng dahil nga nag-implement ako ng ISO implementation sa quality management system sa company, JNB. So, kailangan din natin i-improve yung sarili natin as leader. Kasi, ang inaralan natin within 9 years, business. Eh. No. Pero doon sa personal, lalo na pakipag-communicate sa employee mo. Hindi lang sa employee, pati sa client, pati Yes, sa, especially doon sa mga masiselang client. So ano to? Nag-enroll ka or Meron ano? akong in-enroll na program at the same time, daily self, talaga. It's about, Kumbaga, pag-i-equip mo sa sarili mo yan, no? yes, Oo. Kasi yun Investing nga, pa rin. after nung na-assess yung GNB, shout out kay kasosyong Boss Ron Moreno. Siya yung nag-assess sa atin. So, lumabas din yung mga gap mismo sa akin. Kasi as a president or CEO ng company, meron din mga qualifications. Oo. Sa ibang employee ko rin, HR or may mga qualification, may mga skills dapat na required. So, kailangan ma-meet yun. So, lahat sila, sales, pati ako, kailangan namin ng i-meet yung tulad sa akin, leadership. So, medyo kulang. Kulang pa. Kailangan pa ng improvement. So, ngayon, At least kulang lang, hindi wala. Yun ang maganda. Napakagandang sharing yan sa mga kanego natin, lalo na sa mga nanonood na negosyante niyan. Marami silang dito sa business, talaga walang tigil yung learning. Yung learnings, no? I-equip mo talaga yung sarili mo di ba? So, kapag may opportunities na mag-enroll ka sa isang ganyan, di ba? At the same time, prioritize decision making. Kung ba talaga, kailangan mo yan, hindi talaga. Para sa mga manonood natin dito, ano naman ang may ipayo mo sa kanila kung sakaling gusto nilang pumasok sa larangan ng renting business, ganito? Ano yung may ipayo mo? Let's say, kahit hindi na lang doon, kahit sa kung paano sila mag-umpisang mag-negosyo. Actually, sa mga gustong mag-business, hindi lang sa printing,
Para sa akin, hindi yung yung aralin mo yung business, kailangan alam mo yun. Ang importante, yung commitment mo mismo, parang nagpakasal ka. Oo. Hindi bang Lalim nagpakasal. committed ka na, kumbaga, decided ka na ba talaga? Committed ka ba talaga magpakasal? Hindi ka pa umatras. Parang ganun yun eh. Kasi pag once na pinasok mo na yan, wala nang atrasan. Yun yung, para sa akin, kahit hindi mo alam yung business, as long as nag-commit ka, laban na yun. Laban na. Yun yung ano ko sa sarili ko. Hanggang ngayon, pag once na nag-declare ako ng ganito, talagang wala nang atrasan. Kasi pag umatras ka, yun na yung yun na yung losing moment mo. Failed naman na yun. Kung hindi ka ganong klaseng tao, huwag ka na mag-business, di ba? Oo. Kailangan mo pa mag-improve o mag-ano. So, iba, learning din naman. Basta yun sa akin. Kahit anong business, basta once na gano'n ka, tuloy yun. Wala na atrasan yung cash. Hiwalay kung hiwalay. Pero siyempre, hiwalay doon. O paano? Ayun. Yung mahaba-haba yung kwentuhan natin. Dami na nating natutunan, ha? Ano pang ma-share sa atin ito? Ma-perfect natin yung exam. So paano? Hindi ba natin yung closing natin? Yun. Maraming salamat po sa inyo, mga kanego. And sana marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Yes, grabe. Ako maraming natutunan dito. Lugi sa atin yung guest natin. Kasi ako sobrang dami kong learning sa natutunan. Ako na-inspired ako. So every time na may natouch ako, grabe. Tapos yung tipong hindi lang tungkol sa, akala ko negosyo lang pag-uusapan dito eh. Tungkol sa personal growth, parang nadali, tsaka yung sa buhay pamilya. Oo, grabe. Sa akin, okay naman na kami, pero... Ano yung takeaway mo dito sa natin? Sa talakayan natin? Dito, yung sa lakas ng loob, tsaka yung diskarte na kung paano ka makakuha ng corporate client. Grabe, hindi na ikaw yung hahanap sa client. Yung client na yung lalapit sa'yo. Pagka natutunan mo yung sinabi niya, yun yung aking napansin sa akin kay Kanegong genre. Oo. Yun yung nakuha mo ngayon. Sobrang baon sa ating salamat sa pagpapaunlak sa amin. Kinikilig pa ako. Pleasure. Bukod sa gandang lalaki. Pero magkahabig na naman tayo. Okay, sa puntong ito gusto namin Thank you. Pasalamat sa inyong panonood. Sana ang gusto ko sama-sama tayong masenso. Yes, tulong. So, God bless you po sa inyo lahat. Alright, bye-bye.